Hello mga awesome! So, kanina pong umaga ay nag-post ako ng mga old pictures ni Abe mula nung siya ay 4 years old po yon. Yung nakita nyo na guri-guring color na red, yan. And then, nag-evolve yung pagdodraw niya o pagko-color niya hanggang sa natuto siya magsulat ng maayos. No? Though hindi naman perfect yung pagsusulat niya, mas magandang sumulat sa kanya. Ang goal lang naman namin is yung makuha namin yung loob niya na magsulat, no? So, ngayong araw ay i-reveal namin sa inyo ang aming naging secret. Ayan, at ang aming naging procedure kung paano or techniques kung paano namin siya naturuang mapamahal sa pagsusulat at mawala yung stress niya na mahirap gawin ng pagsusulat. Yan. So, bago ko po muna simulan, ay gusto ko muna pong sabihin sa inyo na ako po ay hindi doktor, hindi po ako therapist, hindi rin po ako speech language pathologist, okay? Ako po ay magandang nanay lamang ni Abe. And we are happy to share with you what we have experienced. At gusto ko po talagang sabihin sa inyo na may hope naman talaga. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa, no? Yun nga lang, ang aking mga payo ay nasa sa inyo kung kukunin ninyo. Kasi naniniwala po ako na pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, marami talagang dahilan. So, hindi na ako nag-standby ng phone dahil igagala ko kayo sa room ni Abe. Ayan, kasi nandito yung ilan sa mga ebidensya para makita nyo kung paano nag-evolve yung writing niya. So, nagpaalam ako sa kanya, ando siya sa baba, nanonood siya nung naka-live kasi yung favorite niyang mga YouTube players. So, kumuha siya ng mga ideas, ganun kasi siya pag weekends. And then, sabi ko, doon muna ako sa room mo ha, at aking ipakikita sa kanila kung yung mga ginawa mo before. Yan. So, una po sa lahat, di ba sabi ko nga sa inyo, teacher ako. Alam ko na darating sa buhay ng isang bata na papasok sa school. Tama? So, sa panahon po kasi ngayon, hindi na ho pwede yung ang bata ay basta papasok ng walang kaalam-alam na yung pa rin ang ginagawa ng ibang magulang. Yung basta na lang papapasukin ang bata sa school at bahala na ang teacher sa buhay niya, no? Hindi po pwedeng ganun. So, ako as a teacher, dahil nakita ko na yung struggles ng mga bata na asikasuhin ang kanyang sarili or saying thank you, saying I'm sorry, yung please open teacher, may I go out, yung mga ganong simple help skills na hindi niya kaya. Kaya naman sa bahay, nung nagkaanak ako, very excited ako, naturuan ng aking anak, no? So, hindi pa diagnose si Abe, suspected ko pa lang na there's something different, ay ang intervention namin ay nagsimula talaga ng maaga. Yan. Una po sa lahat, if you want your child to learn how to love writing o ma-motivate na magsulat, kaakibat pa rin po dito yung pagbabasa o kukwentuhan nyo sila. Number 1, bakit? Dahil magandang magsulat ang isang bata o mapahilig sa pagsusulat kapag ang bata ay may idea. Ayan. So, paano siya mapapahilig magsulat, mag-drawing, mag-color? Wala siyang idea. Ano ba yun na bakit ano saan manggagaling, 'di ba? 'Di ba tayo nakakagawa ka ng love letter, nakakagawa ka ng isang painting, nakakagawa ka ng drawing kasi may idea ka. So kung ang bata ni hindi mo man lang nakukwentuhan, hindi mo na ilalabas, hindi mo na nasasamahang mag-explore, saan manggagaling ang idea niya para magustuhan niya yung isang bagay na i-draw, kulayan, 'di ba? Hindi kasi agad ito pag sinabing writing ay susulat agad ng pangalan. Oh, what's your name? ABC. 'Di ba? Hindi kasi writing is ganun agad. It should start from the basic. Pangalawa, bukod dun sa kukwentuhan mo sila, bibigyan mo na din. Pangalawa, since halimbawa nga sa mga bata na, ito kasi applicable din sa hindi naman diagnosed, no? Halimbawa nga diagnosed na, so delay ang writing skills kasi mahina ang grip, delay ang fine motor, no? So, ibig sabihin, hindi siya makahawak ng pen kasi mahina ang kanyang kamay. Yung fine motor kasi maliliit na buto, di ba? So, hanap ka ng mga activities na makakatulong sa kanya para mapalakas ang kanyang fine motor skills, di ba? Ang dami-dami sa Google. Nag-post na nga po ko last time ng 21 strategies. Tas ang dami rin sa YouTube. Di, kuha ka lang ng mga activities na kaya mo na hindi ka naman gagastos. Ang dami naman pwede. Sipit, tongs, tweezers, scissors na pambata, no? Clay. Yan. Naku, clay. Nag-invest ako sa clay talaga. Kasi ihahanda ko siya sa kinder no? And then,
yung lapis, wag muna yung maninipis na lapis, matatabang crayons, kasi para lang yung sa grip niya, no? And then, wag nyo munang puwersahin na ilagay sa kanan ang lapis, kasi dapat pag magsusulat kanan, ano, hindi naman po natin madidiktahan ng tao kung siya right-handed o left-handed. So, hayaan nyo munang lumabas kung saan yung kanyang puwersa. And then, yung proper posture kasi sasama din dyan, tsaka yung vestibular ng bata, yung balance, kasi yung proper posture, dyan din kasi na nakukuha yung proper positioning sa pagsusulat. Pangatlo, yung pagkain ng bata ng finger foods. Yan. Ako kasi, kami ni tatay, hindi kami mahilig magsubo sa anak. Pero na lang nung nag-training kami ng pagkain ng kanin, hindi ako mahilig magsubo. Hinahayaan namin siyang magkalat sa lamesa, magdumi sa lamesa. Okay? Basta yung kamay niya ang gagamitan niya. Dangan nga lang si Abe, hindi naman mahilig kumain ng bata. Bakit? Sabi sa ng therapist ni Abe, yung movement ng kamay, left and right ng kamay, isa yon sa magandang practice para ma-train ang kanyang fine motor activities, di ba? So, yun ang isa. Then, yun, yung samahan nyo siya sa kanyang mga ginagawa. May nagtanong kasi na paano ko raw na-motivate na mag-color, mag-drawing. Sasamahan mo. Hindi pwedeng siya lang, no? Okay, ganito. Kahit maliit ang bahay nyo, kasi itong bahay namin, di naman ito malaki. 45 square meter lang to. Parang yung mga typical lang sa subdivision, ganyan. Nag-ready ako ng table na pang kanya lang. Magic table ang tawag namin doon. Doon yung quiet time niya, doon yung quiet hands niya, doon lahat yung basta oras niya, activities niya doon, no? Para inihahanda ko rin kasi siya doon sa idea na, kapag oras na ng pag-aaral, nakaupo tayo. So, yung conditioning ko kasi sa kanya. May table and chair siya na pang kanya. May corner kami doon na study corner, no? Na nandun din yung mga books niya. And then, kasi maaga namin siyang inintroduce sa pagbabasa talaga. Ayun. Tapos, alam niya na kapag magpiprint out ako ng mga worksheets, meron para kay inay, meron para kay Abe, meron para kay tatay. We join him in his activities. At hindi namin siya ginagawa na parang, kailangan mo itong matapos, ganyan na trabaho. Kasi hindi na siya mamomotivate pag siya lang yung gumagawa. No? So, sana naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin na dapat you join your kids in what they are doing. Kasi mahirap yung siya lang. No? Hindi niya mafe-feel na enjoyable yung activity. Then next, mahaba-haba tong video na to. And then, yung sumunod na, yung explore, ang bawa igagala namin siya sa labas, may nakita siyang butterfly. Pag uwi sa bahay, idodrawing namin yung nakita niya. Then from there, mag-i-initiate ako ng mga questions about doon sa nakita niya, na para lang kami nagkukwentuhan. Ang tinatarget ko na rin kasi that time, mawili siyang mag-grip ng pencil, and then at the same time, yung speech niya ma-develop din, kasi that time wala kami makuhang speech. And then, ang sumunod na doon, yun na, bumili din ako nung panlagay sa silicone sa kamay, kasi talagang hindi niya mahawakan ng ayos yung pencil niya. Then, tuloy-tuloy na. Then, habang lumalaki siya, share ko sa inyo ha, dahil mahilig nga siya magbasa, ito yung mga ginagawa-gawa niyang ganyan, napahilig siya sa mga books. Then after that, yan siya na mismo yung nagko-collect po ng books. Yan yung mga collections niya. Nakikita nyo ba? Diary of a Wimpy Kid. Tapos sa ilalim, nakakatawa, tanan nyo, ayos na ayos yan. Yung mga cassette tapes niya, mahilig siya sa mga lumang cassette tapes. Tapos tinan nyo to. Ito naman yung side na to, and nandito yung mga dominoes niya. Ito lahat to DIY ng laruan, kasi mahilig siya mag-DIY, no? Magpapaprint siya. Tinan nyo, mahilig siyang gumawa ng sarili niyang board game. Nakikita nyo ba? Yan. Tapos ito na. Tinan nyo to. Graders na siya ha. Tinan nyo, ang dami niyang ganito. Siya lahat ang gumawa niyan. Nagdo-drawing siya, nagsusulat siya ng kwento. Tapos nalaman ko, binibenta niya sa school. Nagagawa siya ng comics. Drawing niya yan. Nagjo-journal din siya. Binibenta niya, nalaman ko, nagbenta siya sa school niya. 5 piso, 2 piso, isa. Tapos, ini-encourage din niya yung mga classmate niya na mag-drawing. Nung sumunod na, marunong na, may kulay na. Yan, mga istorya to sa mga online games niya na nilalaro o yung iba games. Kaya hindi ko siya mabawalang maglaro kasi hindi naman siya yung bata na addict talaga sa laro, na hindi maawat. Hindi siya ganun kasi yung imagination niya grabe. 'Di ba? May future kung susuportahan mo.
Diba? Syempre, gagaydan mo naman kung ano yung mga pinagagagawa sa buhay. Syempre, hindi mo basta hahayaan lang. Tsaka mahilig talaga siya sa libro. Kaya siya, pag may gusto siyang matutunan, magpapabili talaga siya sa akin. Look. Diba? Ang mamahal nito. Sa totoo lang, pero hindi ko siya mapagbawalan kasi hilig niya talaga. Dami yung mga Minecraft. Ang dami pa dito. Meron pa nga dun sa baba. Hindi ko na nga lang maano sa inyo. Dito, yan. Ito yung mga Minecraft niya. Diba? Ang hilig niya sa ganyan. Tapos, how you can say no? Yan talaga ang hilig niya. Meron pa siya dito Super Mario na books. Tapos saka siya nagpabili ng toys. Kasi siya, inaaral niya talaga. Bago niya gawin, bago siya magpabili, kita mo naman talagang nagagawa niya. So, from there, dahil full of ideas na siya, so, marami siyang nagsusulat, marami siyang nagagawa. Hanggang sa yun na, hindi siya puwersahan na sulat na, oh, gawin mo to, oh, gayahin mo to, dapat nasa line, dapat red, blue, hindi. Kasi, exhausted, kaka-stress yung ganun, di ba? Kasi may kailangan na agad standard na susundin. Pero kapag kasi yung idea ng pagsusulat manggagaling sa kanila, hindi impose, hindi pinilit, I think mas may learning po doon, no? Correct me if I'm wrong, pero kung naging successful para sa amin, I don't think na hindi magiging successful sa inyo kung tama yung estratehiya na inyong gagawin, kung matyaga kayo, kung nasamahan siya sa journey niya ng pagsusulat. Kasi isa yun sa naging downside ko noon kasi sabi ko, tapos nang kumain yung mga klase, siya hindi pa makabukas ng baunan, hindi pa makabukas ng pagkain nga, chinachat din ng teacher sa akin, hanggang siya na raw nga nagbukas at naaawa na raw siya. Yun yung mga ganon, pero ngayon, hindi na namin issues, yung mga ganon. And humahanap din kami talaga ng mga bagay na alam ko, o gamit niya, na mas madali niya mananavigate yung kamay niya. Siyempre, alam mo, pahirapan mo pa, alam mo nga nahihirapan. At wag niyo pong aasahan, na kapag ang bata ay nagpa-therapy, ang bata ay sinunod yung aking payo, ay mawawala na yung difficulty nila when it comes to fine motor. Hindi po, kasi hindi naman nawawala ang autism. Okay? Still, ang maganda lang, natulungan natin silang mag-cope up, natulungan natin silang i-embrace yung difficulty nila at natututunan nila kung paano nila ina-navigate yung buhay nila araw-araw. Yun lang naman po yung mahalaga. So, sana may natutunan po kayo for today at nag-enjoy kayo sa room tour ni Abe. Medyo hindi pa namin to nalilinis ulit kasi sabi ko mag-schedule na lang ulit ako ng pag-declutter ng mga kalat niya. Ayan lamang po for today and bye!